As of 11:43 PM ng Sunday, July 26, ibig sabihin ay mamaya lang July 27 na, pinasyalan natin yung Kulyat, Quezon City. Ayan, umikot ulit tayo. At gaya nga ng inyong nakikita, magkabilaan na naman yung mga pulis ng truck. At meron na naman dumagdag. Isang bus na naman ng PNP. Ayan, kararating lang. At isa na namang truck. Alam niyo po ba mga kaibigan kung gaano kalayo itong lugar na ito sa pagdadausan ng SONA? Kung hindi po ako nagkakamali ay kulang-kulang 9 kilometers away. So ganun po kalayo yung lugar na ito. At ang lugar po na ito ay may ilang daang metro lang. Ibig sabihin ay wala pang 1 kilometro ang layo dito sa Templo Central. Ito po ay lugar ng Quezon City, Kulyat. So, bakit dito? Di ba? Ayan nga po mga kababayan, bakit po dito nagpunta, lumusob ang mga pulis sa templo ng INC? Galit na galit or takot na takot itong si Marcos Jr.? Ano ho mga kababayan, ano kaya ang kanyang kinatatakutan? Si BP Inday kaya ay magre-resign na or magti-take over na mga kababayan? Panoorin nga natin. Ng mga bagong opisyal ang turnover ng pamumuno ng partido kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. May mensahe din ng alkalde sa hinaharap na impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Ayan na mga kababayan, hindi po sila mananalo or hindi sila makapaglagay ng presidente pagka hindi po matanggal si Vice President Sara Duterte. Tinik sa kanilang lalamunan po itong Vice President Inday Sara Duterte mga kababayan. At marami na po ang umuugong mga balibalita na di umano magre-resign daw si Vice President Inday Sara Duterte mga kababayan. Kayo ba ay naniniwala rito na magre-resign si Vice President? Nako mga kababayan. Pag-uusapan po natin yan. Samantala bago natin tunguhin ang mga detalye, ako po muna ay magpapasalamat sa mga walang sawang nagla-like, nag-share sa ating mga video. At sa mga bago pa lang, paki-subscribe na rin, paki-pindot ang notification bell all nang sa ganun ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Puntahan na po natin ang detalye ng ating video mga kababayan sapagkat ito nga po ay ang naganap kagabi pa lang sa SONA ni Marcos Jr. Bago pa itong SONA ni Marcos Jr. Ito po ang sitwasyon kagabi mga kababayan. Tingnan nyo naman ito mga kapulisan. Nandiyan sila sa Diyan po sila natulog sa harapan ng sentral ng INC, mga kababayan. Bakit dyan ba yung rally? Bakit dyan kayo nakagwardya? Ayan Ito mga kababayan suppose po ito ng Net 25. Sabi dito, tingnan as of 12:45 AM, ngayong Lunes, ngayong kagabihan Hulyo 27, nagpapahinga ang maraming bilang ng mga pulis sa kahabaan ng Central Avenue, Quezon City. Ilang oras bago ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan dyan mismo yan sa harapan po mismo ng sentral ng INC. Talaga naman dyan talaga sila napalusob. At kitang-kita nga itong isang video mga kababayan. Itong video na ito na ayan sila mga kapulisan. Ayan, ang dami nila. May mga dumarating pa. Anong meron? Mga sir, bakit dito kayo nagtitipon? Wala po dito ang SONA. Di po ba? Ayan kumikilos na sila. So monitoring lang tayo mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre, ang mata ng agila ay hindi palaging kailangan laging alerto. Ayan. Bidyoan lang natin sila. Parang gusto ko interviewin Takot si BBM dito mga ayan sa INC, kararating. Ito yung dalawang kararating lang na mobile uli Ayan, kararating lang na dalawang mobile. Kasabay niya yung isang bus kanina. Ito.
Itong bus na ito. Tsaka ang daming mga pulis dito. Bakit? Bakit dito sila nagtatatambay? Anong meron? Di ba? Ito yung mga truck ng kapulisan. Ayan. Dami, ha? Ano meron? Meron pa sa kabila. Ayan, oh. Truck din ng pulis yan. Sabi Oh, di ba mga kababayan? Ang dami pong mga kapulisan, no? Ang dami pong nakatambay dito. Ang dami po talagang mga napalusob sa INC na mga kapulisan, mga kababayan. Central. Ito po ay anong ibig sabihin nito? Ano ho? Ano pong ibig sabihin nito pag ganito mga kababayan? Takot na takot na ba si BBM? Nangangatog na ba siya? No? Natatakot kaya siya na biglang magtipon-tipon ang mga INC at ang INC ay pumuno naman dyan sa Commonwealth, magmarcha papunta doon sa batasan, mga kababayan. Bakit? Bakit BBM? Bakit takot na takot ka? Ano ho? Bakit natakot na takot ka? Tingnan nyo itong balita mismo ng Net25 mga kababayan, ha? Para patunay na talagang totoo itong balita na talagang nagkita o nagtambak-tambak sila ng mga pulis dyan. Patunay na talagang natatakot siguro sila na ito pong INC, 112 anniversary lang naman nila, mapagtamang hinala na. Alam mo, pang-addict lang talaga yung mga, sorry ha, pero hindi ko naman sinasabi si BBM yun ha. Pero alam mo, pagka tamang hinala, addict yun eh. Kasi yung mga normal, hindi ganun, hindi makapagtamang hinala eh. Umani naman ang samot-saring reaksyon sa ilang netizen maging sa social media ang biglaang paglobo ng police visibility sa ilang pangunahing lugar gaya ng Tandang Sora, Luzon Avenue at Commonwealth Avenue sa bisperas ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ibabalita po yan ni Jimboy Tijano. Jimboy! Hala, ba't ang daming polis? Anong meron? Hindi na iwasang magtaka ng ilang netizen kung bakit tila mas malaki ang police deployment kumpara sa karaniwang nakikita bago ang State of the Nation Address o SONA. Kapansin-pansin ang dami ng mga pulis na nakatalaga sa ilang bahagi ng Quezon City kagabi, kabilang ang Tandang Sora Avenue, Luzon Avenue at paligid ng Central sa Commonwealth Avenue sa naturang Luzon. Dahil dito, umani ng samot-saring reaksyon sa mga netizen ang nasabing deployment partikular sa social media. Marami namang nangyayari na SONA, di ba? Kahit nung kapanahunan pa ng dating Pangulo. Pero, I've never seen situation like this na maraming pulis mismo sa harap pa ng sentral. May papanood ako sa inyo mga kababayan, patapusin lang natin ito ha, yung dating Pangulo, si Pangulong Duterte, ano ba pagka may SONA, may ganito ba? Pag nagsusuna si Pangulong Duterte, ito, panoorin natin ito mga kababayan. So ako bilang isang mamamayan, nagtataka na bakit itong place na to? Kasi for me, as a honest reaction, safe place kasi to para sa akin eh. Ang nakakapagtaka kasi nung mga nakaraang SONA, wala naman kaming nakikitang mga pulis na nakabantay sa, at nagtataka kami bakit sa mismong templo pa namin nakabantay sila. Wala naman kaming ano bang gusto nilang ibig nilang sabihin. Bakit maraming pulis na kapaligid dito sa Central? Samantalang kami, nagsasagawa kami ng anniversary namin ng Iglesia ni Cristo. Bakit kami binabantayan? Bakit hindi nila bantayan si amo nila? Correct. Paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Pabros, Commander ng Security Task Unit, 2,000 pulis mula sa QCPD ang itinalaga para sa kanilang area of responsibility bilang bahagi ng security preparation sa SONA. As usual, police visibility and police security po para po sa lahat. Dahil po nagkataon lamang na nasabay po yung anibersaryo doon po sa SONA. Gigit pa ng opisyal, pangunahing layunin nito ang tiyakin ang seguridad ng publiko. Gayun din ang maayos sa daloy ng trapiko lalo na sa inaasahang pagdagsa ng mga rallyista sa paligid ng Commonwealth Avenue at Batasan Complex. Unang-una, maayos po natin yung seguridad. Pangalawa po yung flow of traffic natin. Kasi usually pag may mga gatherings, sumisikip po yung daan. So doon po papasok yung police para po tumulong sa pagpapaluwag ng kalye. And then at the same time para po sa seguridad ng mga traffic traveler po at saka yung mismo mga tao po. Sa kabuuan naman, sinabi ng PNP na nasa 20,000 pulis ang kabuuang idineploy para sa seguridad ng SONA sa Metro Manila. Kasama rito ang mga tauhan ng NCRPO, QCPD at iba pang augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon. Kasabay ng paghahanda para sa SONA, ang pagunita ng ika-100 at 12 taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, kung saan isinagawa ang pagpapailaw sa Templo Central
at ilan pang mga gusaling sambahan ng INC sa Quezon City. Sa kabila ng mga tanong at reaksyon online, iginiit ng PNP na ang deployment ay bahagi ng kanilang security plan upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA. Jim Tejano, para sa 100% Balita. Kita nyo na mga kababayan, itong mga kapulisan, itong si Marcos Jr. ay ang binardyahan or ang nilusob, nilagyan ng maraming pulis ay ang INC. Takot na takot kaya sila mga kababayan dito sa INC. Bakit ganon? INC ang kanyang pinuntahan. Hindi naman daw po ito nangyayari yung mga nakaraang panahon ng suna ni Pangulong Duterte, mga kababayan. Naghalos unit na ito talaga si Marcos Jr. Mga kababayan, Hindi niya naman, hindi niya na basta-basta mabigyan ng pagkakataon itong mga INC na lumabas kung saan man nila nanaisin na kalsada or mag-celebrate ng kanilang ginaganap na 112th anniversary. Unang wala naman daw po ito dati, mga kababayan. Bakit kaya? O tingnan nyo nga. Kasi sinabi ng Ali kanina na wala naman daw ito nung nakaraang administrasyon, lalo kay Pangulong Duterte. Ano ba talaga ang mayroon kay Pangulong Duterte? Tingnan na natin mga kababayan, sana hindi ito copyright, no? Mahilig mag-copyright kasi ito eh. Pero pagka kinapiright, puputulin natin, Ito po, post kaya ito kasi ng mga kababayan. May mahilig mag-copyright, hindi ko nababanggitin, baka pag narinig na nila. Pero ito mga kababayan, ito po yung ganap nung panahon ni Pangulong Duterte. Historic nga ito dahil ako sa tagal-tagal na nagmamarcha ako pag SONA since 1992. Ngayon pa lang makakatungtong ang mga miyembro ng bayan sa Batasan Road. So, pinakamalaking dyan, pagbabago, mas open. Ngayon, mga nakababang baton at pananggalang ang sumalubong sa kanila. Kita nyo mga kababayan, historic daw po ito. Ayon yan mismo sa, sino ba yun? Yung si Baba na mga kababayan, nagrarally. First time daw nila yan na nakaranas na hindi daw po sila tinaboy sa SONA, or sa kanilang mga rally. Pangulong Duterte po, panahon yan, mga kababayan. Ang pulis, nag-alok pa ng ice candy sa mga nagmamarcha. Ayon sa NCRPO, sadyang maluwag ang kanilang security measures ngayong taon. Alinsunod na rin sa kagustuhan ng Pangulo na makalapit sa kanyang SONA ang mga militante. Imbis na pukpukan at balyahan, nagkasundo na lang ang dalawang panig na disiplinahin ang kani-kanilang mga hanay. Maximum tolerance yan. Kung anong gusto ng mga realista, provided that it is within the limits of the law, pababayaan natin yan. Ang ilang sumama sa demonstrasyon, nagpakuha pa ng litrato kasama si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na nangako sa mga militanteng walang gagalaw sa kanila basta't wag lang silang manggugulo. Nag-ikot siya sa paligid ng Batasan kanina para kausapin ang mga militante at silipin ang nilatag nilang seguridad para sa SONA. Actually, sabi ko nga, kung pwede lang, umuwi na kami. Hindi kami mag-deploy dyan dahil they're peace-loving Filipinos naman eh. Itong mga grupo natin sa militante, mga peace-loving Filipinos yan. Ayaw nila ng gulo. Kapwa ay kinatuwa at ikinagulat ng mga militante ang naging hakbang ng PNP. Historic nga ito dahil ako sa tagal-tagal na nagmamarcha ako pag SONA since 1992. Ngayon pa lang makakatungtong ang mga miyembro ng bayan sa Batasan Road. So, pinakamalaking dyan, pagbabago, mas open. Mahigit 6,000 pulis ang pinakalat ng NCRPO para magbigay seguridad sa SONA ng Pangulo ngayong taon, kabilang ang mga CDM units, SWAT at emergency services. Sa tansya ng mga pulis, umabot sa mahigit 12,000 ang hanay ng militante sa paligid ng Batasan kanina. Wala ring binigay na taning ang PNP sa kanila para lisanin ang paligid ng Batasan. Sa halip, hinayaan silang umuwi pagkatapos ng kanilang mga programa. Very peaceful SONA. Ganda nga ho ito na maluwag yung daanan, wala akong napeperwisyo dahil wala naman po yung mga nakaharang na tulad ng dati. Kung gusto ninyo, pauwiin ko yung mga pulis ko. Huwag na mag-standby dyan para basta nandiyan lang kayo, di ba? Ano naman ito? We guarantee po na tinitiyak namin magiging mapayapa at maayos po yung ating rally ngayong umaga at ngayong hapon. Napakaganda ito. First time. History po ito. History ito. Ngayon pa lang ang mangyayari ito. Sa kanila sir, next year sila na ang nasa loob. Oo. Kayong nasa labas. Lahat naman tayo Pilipino. Bakit tayo magpapaluan, di ba? Bakit tayo mag-aaway? Pareho tayo mga Pilipino. Pareho tayo mahirap. Wala namang mayaman sa atin. So, intindi ko lang yan. Kung intindihan lang yan. Maganda ho na nangyari to kasi
Ako, 1992 pa, sumasama na ako sa rally sa SONA. Ngayon pa lang kami makakatungtong sa Batasan Road. First time po talaga to para sa amin. Andito kami para kayo protektahan. Andito kami para hindi kayo saktan. Isa lang po tayo, pareho tayo Pilipino. Sana matapos itong suna na peaceful tayo, walang problema. Magtutulungan tayo ha, magtutulungan tayo. Yan mga kababayan, yan po ang SONA. Talaga naman ano ho. Ito pong si Chief that time si Chief Senator Bato, no? Ay magkaisa po sila ni pangalan nito ni Baba. Hindi ko maalala sino pangalan nito mga kababayan. Di ba? Kita nyo naman mga kababayan, ganyan po ang SONA ni Pangulong Duterte, ano? Nasa picture silang dalawa. Kita mo? Kamayan pa sila. Sabi nga na Senator Bato, gusto mo, pauwiin ko na lang itong mga tao natin dito eh. Unlike dito kay Marcos Jr. ngayon, grabe na kung gaano nakatakot na takot, di ba? Ayaw na ayaw ni Marcos Jr. na mayroon talaga rarally, ano ho? Yung Malacanang, Malacanang ngayon mga kababayan, ginawa garrison. Alam mo yung panahon ng Hapon na talagang may mga barbed wire, kuntudo talaga, no? Parang akala mo, aagawan talaga ng Palacio de Polvoron eh. As if naman, gusto ni Inday yung Palacio de Polvoron, hindi naman niya gusto yan eh. Katunayan nga mga kababayan, di ba, nung naalala ninyo, nang pinapatakbo ito si Inday na pagka-presidente, ayaw, ibinigay sa kanya, pinagbigyan sila, di ba? Samantalang si Inday pa lang, noon pa lang, presidente na sana eh. Kaso nga, dahil nga si BP Inday, hindi po talaga presentado alsado, hindi po, alam mo yon yung hindi po gahaman sa posisyon, na samantalang panahon na yon talagang kung tutuusin, okay na talaga siya eh, no? Pwede na talaga siya eh, kaso nga lang, may prinsipyo po itong si Vice President Inday Sara Duterte. Excuse me po. Sa isip-isip siguro niya, hindi ko po ito kakayanin, ano ho? Ngayon mga kababayan, hinog na po si Inday. Biruin nyo mga kababayan, tinambakan po ng mga kung ano-ano mga paninira, no? Kasama pa itong mga balager na mga bayaran, biruin mo. Mahirap pa sa dagat ng mga balager, biglang nagkaroon ng mga kondominium, mga sasakyan, milyon-milyong pera. Vlog lang din naman, katulad lang din natin ang ginagawa, ang trabaho, pinagkakakitaan. Pero saan sila kumukuha ng kanilang mga kayamanan na yan? Grabe. As in, itong mga politiko mga kababayan, matindi po ang kanilang pagnanakaw sa ating gobyerno. Pero lahat ng ito, nagkakaisa po sila para sirain si BP Inday Sara. Pero wala po silang magawa mga kababayan. Eto pa nga, ang gusto nga nilang gawin kay BP Inday Sara, ito, mag-resign daw, pinagre-resign si BP Inday Sara. Panoorin nga natin kung magre-resign ba si BP Inday. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense team sa ongoing impeachment trial? Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May bali-balita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako.
You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028, and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Hindi ako Ayan si Vice President Inday Sara Duterte ay hindi po magre-resign. Sino po ay may mga patunog nito? Yung mga takot na takot po si VP Inday Sara na tumakbo ng pagka-presidente. Naknantiting naman ang pagdesisyon ni VP Inday Sara ng maaga na pagtakbo ng pagka-presidente, sinyalis po yan mga kababayan na ibig sabihin wala po na po siyang kinatatakutan. Ano man pong hamon, ano man pong paninira, ano man pong banta, seguridad man niya, kanyang pamilya, sirain man ang kanilang reputasyon, wala na pong halaga yon para kay VP Inday Sara. Nung magdesisyon po siya na tumakbo ng pagka-presidente sa 2028, all out na po ito mga kababayan. Ito na po yung all out war against sa korupsyon mga kababayan. At sinasabi nga po ni VP Inday, nagustuhan ko, maiksi lang po kanya sinabi, ibalik natin ang tapang at malasakit. Bakit kailangan una yung tapang? Kasi kailangan po una yung tapang mga kababayan. Kasi kung wala kang tapang, katulad ka ni Marcos, napakaduwag. Harapin ang totoong problema at nakipagkutsabahan na lang. Nakipagkutsabahan na lang kung sino-sino mga oligarko. Wala po siyang tapang harapin ang totoong problema. At wala po siyang malasakit para po sa mga maliliit. Asan po ang kanyang malasakit? Sa katulad niya pong mayayaman, mga oligarko. Katulad niya, oligarko naman yan si Marcos Yung asawa niya, di ba, oligarko, Aranita, yung mga yan Mga mayayaman niya mga kababayan. Yan si Marcos, hindi naman pinanganak yan na naghirap Mayaman na yung pinanganak Hindi yan nakatikim ng inasin at saka bulad Di ba mga kababayan? Sinsya na kayo, may background, maingay yung natin, wala tayong background noise. Dahil adjust ko itong natin, itong ating microphone. Marami kasing nagrereklamo sa comment section, medyo ayusin ko daw yung mic. Ang ginagawa kasi mga kababayan, sinusuppress namin, tinitimpla namin para mawala ng background. Yun naman pala, nagsasuffer din ng aking minsan nawawala-wala din ng aking boses. So patuloy ko pa po inaayos itong ating mic mga kababayan Kaya pagpasensyahan nyo na minsan may sigawan, may motor, may aso, kung ano man ng mga ingay, may video okay na maririnig kayo sa background. Anyway, ito naman ang importante yung mga isi-share ko sa inyo ng mga balita. So yan mga kababayan, sign lang po yan na takot po sila. Kaya nagpapalipad hangin po sila na si VP Inday Sara di umano ay magre-resign. Ngik-ngik nyo. Bakit magre-resign? Hindi nga po bumaba sa sorbe. Lagi po siyang top of the sorbe, di ba mga kababayan? Tapos sasabihin nyo magre-resign. Never. Di ba? Never. Ang nag-resign, yung mga tao kung saan sila yung may malalaki dapat na pananagutan sa ating gobyerno mga kababayan. Katulad nito. Dapat isunod na nila. Nauna pa kami. Sistema ng batas natin yan And kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan. Pag hindi kompleto yan, hindi ko ha-file yan. Hindi pwedeng fa-file mo, weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. In fact, ang prinsipyo gusto namin manaig dito, pag nag-file kami ng kaso, at humingi kami ng continuous trial, i-grant, ready na yung lahat ng ebidensya. Para wala nang mawawalang ebidensya, wala nang mawawalang testigo, tapusin namin kagad yan. Kaya lang, yung preparasyon ang mahirap Bantayan natin ang courts. Because kami, we're putting on our best face to put flesh into the cases. Sana, the courts will also do their part in dispensing justice in this country. Justisya ang pinag-uusapan dito. Ayan mga kababayan. So itong si Boyeng na Bindalo na nagsasalita ng ganyan mga kababayan ay talagang akala mo kung sino talaga yung napakahusay, napakagaling. Di ba dapat mag-resign na ito mga kababayan? Ang unang issue nito yung anak niya Unang issue nito yung anak niya, nahulihan ng
high grade na Mary Jane. Hindi ito nag-resign mga kababayan. Pagkatapos, ang dami na po mga issue nito si Boyeng hanggang sa nakarating po ito sa ombudsman na hindi, may kaso po ito eh. Biglang tinanggal ang kaso niya para makarating ang ombudsman. At ngayon daw, mapupunta na naman daw ito sa Supreme Court. Nako. Kawawang Pilipinas. Pero may pag-asa pa naman tayo. Pag si BP Inday Sara ang maging presidente na, ay sabi nga ni BP Inday Sara, hindi po pwedeng walang managot mga kababayan. Sino ba ang dapat na talagang managot? Ito panuorin natin. Ito sila dapat managot mga kababayan. Ito po dapat ang managot na mga ito. Ito yung hindi pa napapanagot. Ito yung kailangan natin abangan sa SONA ni Marcos Jr. ngayon. Or baka naman biglang nag-iba ang hip ng hangin, mga kababayan. Malay natin, biglang sabihin ni BBM, magre-resign na ako. Si Inday Sara na ang magpresidente. Ano ko lang sa iyo, BP Inday, wag mo akong kasuhan. Kasuhan mo na lang yung mga tumanggap ng malita. Ipatapon mo na lang ako sa Hawaii. Pwede rin sa Paway, Ilocos. Wag mo lang akong kasuhan, laglag ko ng lahat. Yun lang yung ano ko. Tas ikaw ng presidente ngayon. Payag ba kayo mga kababayan? Halimbawa, yun ang sabihin ni Marcos Jr. Mali natin, gulatin tayo, di ba? Alam nyo naman, pag nakapulburon yan, iba-iba yung sinasabi, kung nasabi niyang bigla yan dyan, adi boom ngayon sa buong mundo yan. Siyempre, may mga international media yan nagko-cover. Biglang nasabi niya, bababa na ako at papalit na si Inday. Pero, wag lang niya akong kasuhan. Pwede niya akong ipa-deport na lang. Or pwede niya akong kasuhan, sa bahay na lang ako ikukulong. O di ba? Kung gano'n ang kondisyon mga kababayan, pwede ba? Ako para sa akin, okay na ako eh. Di ba? Para matapos na itong paghihirap ng mga Pilipino. Si Marcos talaga ang dito pahirap sa bansa natin eh. Di ba? Ang okay-okay na noon ng panahon ni pang Tatay Digong eh. Biruin mo may pandemic pa, pero tuloy-tuloy ang ating bel. Si Marcos ngayon, anong ipinagpatuloy? Wala po tayong pandemic. Lahat po sa buong mundo ngayon gumagana ang economy. Pero si Tatay Digong, kahit wala pong economy sa buong mundo, patuloy po tayo may bill. May mga proyekto pong natapos, airport, mga seaport, mga kalsada, mga tulay, di ba? Mga building, ang dami pong napatayo ni Tatay Digong, grabe. Mga ospital, tuloy-tuloy pag malasakit. Kasi po nandun po yung tapang at malasakit. Ngayon, kaya, mayroon? Wala. May malasakit siya sa mga kapwa niya oligarko. Kaya hindi ako na magugulat mga kababayan kung manggugulat bigla si BBM. Sige, Inday, ikaw na. Ito yung kagustuhan talaga ng taong bayan mga kababayan. Sa tingin nyo, di ba? Kasi tingnan nyo ini-impeach na nila si BP Inday Sara. Naglabas ng mga survey, ang mga survey firm. Ang sinong lumabas na mataas ang trust ratings? Si Vice President Inday Sara Duterte. Ano ba ang kanilang kaso dyan sa impeachment? Betrayal of public trust di umano. Pero bakit siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng publiko? Di ba tanga lang? Di ba gago lang, bubo lang talaga yung maniniwala na walang tiwala ang taong bayan kay Inday? Dito po talaga tayo mag-focus sa flood control mga kababayan. At ito dapat ang mga nakulong. Patuloy ang pagkalkal ng Billionaire News Channel sa inihaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa bagsakan umano ng mali-malitang kickbacks sa flood control scandal, nabanggit sa dokumento na ilang kumpanya din umano ang ginamit ng kongresista bilang daanan ng pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Patuloy na nadidiin si dating House Speaker at ngayon late 1st District Representative Martin Romualdez bilang central figure sa likod ng multi-million peso flood control scandal. Pandarambong kung tawagin ng Special Panel of Investigators ng Office. Ayan mga kababayan ito si Martin Romualdez talaga yung pinaka-center of attraction eh. Meron akong papanood sa inyo mga kababayan. Malay natin kung ganito yung pasabog ni BBM Sandali mga kababayan. Malay lang natin kung ganito ang gawing pasabog ni BBM. Ito, panoorin muna natin to. Gusto ko isingit ito sa inyo mga kababayan. Malay lang natin, hindi natin sure.
biglang pasabog ito pala ni BBM. O, di bongga, di ba? Wait lang, nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? BBM, nasaan ka na ba? Magpasabog ka na. Hindi, ito. Wait lang guys, ito. Ito yata yun sa kabila. Teka lang ha. Malay mo mga kababayan. Ito. Malay natin ha. Ito, malay lang natin kung itong pasabog ni BBM. Insan, pasensya ka na. Ikaw munang isasakripisyo ko ngayong SONA. Kailangan mo na Ito, disclaimer lang mga kababayan. AI lang po yan. Malay natin ha kung ito yung maging pasabog ni Marcos Jr. Pero kung ito nga maging pasabog ni Marcos Jr., sa kanyang SONA ngayon, gusto mo ba? Pwede na ba mga kababayan? Aside from doon sa mag-resign si Marcos Jr., si Bibi Inday na papalit. Tingnan na muna natin. Patuloy muna natin ito bago natin ano yon. Ang gulo may Bimimbar, balik mo na doon. Kasi maganda to. Insan, pasensya ka na. Ikaw munang isasakripisyo ko ngayong SONA. Kailangan mo na magmukhang seryoso. Pero pagkatapos nito, gagawa natin ng paraan na makalabas ka agad. Hindi tanga ang taong bayan. Hindi sila basta maniniwalang wala kang kinalaman. Wala tayong choice, Insan. Sakyan mo na lang muna ang drama. Hindi kita pababayaan. Siguraduhin mo lang. Kasi kapag napabayaan mo ako, baka pati anak mo madamay sa kwento. Insan, pasensya ka na. Ikaw munang isasakripisyo ko ngayong SONA. Kailangan mo na magmukhang seryoso. Pero pagkatapos nito, gagawa natin ng paraan na makalabas ka agad. Ayan mga kababayan. Hindi tanga ang taong bayan. Hindi sila basta maniniwalang wala kang kinalaman. Wala tayong choice, Insan. Sakyan mo na lang muna ang drama. Hindi kita pababayaan. Siguraduhin mo lang. Kasi kapag napabayaan mo ako, baka pati anak mo madamay sa kwento. Ayan mga kababayan, sa tingin nyo, pag nagkatotoo ito, AI lang naman po ito. Pero sabi nga rito, hindi tanga ang taong bayan. Siguraduhin mo lang na maayos ang inyong script. Dahil baka madamay ang anak mo. Sa tingin nyo mga kababayan, damay-damay na ito? Sa bagay, ayon nga doon sa mga kababayan, di ba? Mali-malita dinideliver sa kanila Di ba? So, ito, tuloy natin tong balita. Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni Romualdez sa katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Base sa 104-page supplemental complaint para sa preliminary investigation ni Romualdez at iba pang co-respondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras, 4 na properties anya sa loob ng Forbes Park at isa sa Aguado Street malapit sa Malacanang ang umano'y nagsilbing drop-off points o bagsakan ng bilyon-bilyong kickback para kay Romualdez. Base sa mga sinumpaang salaysay ng mga dating security personnel ni Ko na ginamit bilang ebidensya ng Special Panel of Investigators, naging bagsakan umano ng mga maleta, expandable envelope at mga paper bag na naglalaman ng pera ang 4 na residential address na nakadikit sa pangalan ng mga Romualdez. Ang mga ito ay ang 42 McKinley Road, 30 Tamarind Road at 40 Nara Road sa Forbes Park, Makati at isa sa Aguado Street sa Maynila. Nakarehistro ang property sa 42 McKinley Road kay Romualdez at sa asawa nitong si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Habang kinumpirma naman sa isang 2022 newspaper article ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na pagmamayari ng dating House Speaker na kanya ring pinsan ang Aguado property. Natukoy naman ng mga investigador ng Ombudsman ang beneficial ownership ni Romualdez sa 14 Nara at 30 Tamarind properties base sa isinagawa nitong corporate paper trail. Idinitalya rin anya ng mga naging dating security personnel ni Ko sa kanilang sinumpaang salaysay na 15 to 25 million pesos umano ang nilalaman ng mga maliliit na maleta, 30 to 40 million pesos naman ang laman ng medium-sized luggages, at 50 to 70 million pesos ang nasa loob umano ng malalaking maleta. Ang mga perang ito ay tinatawag na mga tauhan na basura. Bukod pa sa usapin ng kickback at deliveries, gumamit umano ng ilang corporate entities si Romualdez bilang conduit o daanan ng pera. Ang mga ito ang Golden Pheasant Holdings Corporation, Clear Spring Holdings Corporation, Bright News Corporation, Bravos Holdings OPC, at Valiant Consolidated Resources Incorporated. Ayon sa mga prosekutor, nakadikit umano ang mga naturang kumpanya kay Paras na fraternity brother din ni Romualdez dahil mayroon itong majority ownership stake sa mga ito.
Inihain ang supplemental complaint affidavit para gumulong na ang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering na niluluto laban kina Romualdez at Co. So ang complaint ay nanggagaling po sa fact-finding teams natin, tsaka siya papasok sa preliminary investigation na ang naghahawak pa rin yan ay mga tao dito pa rin sa Office of the Ombudsman. Ngayon, dahil reasonable certainty of conviction ang ating threshold of evidence, ay kailangan mas diligent po ang ating investigators para po makuha ang bawat elemento. Ayon sa Ombudsman, sangkot umano sina Romualdez at Co. sa isang malawakang sabuatan para makalikom ng tinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Patuloy namang naninindigan ang kampo ni Romualdez na handa silang harapin ang kahit anong kaso laban sa dating House Speaker. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan, kita nyo na? Kita nyo na kung sino ba talaga dapat ang makulong? Ayan, si Martin Romualdez. Pero sino ang inuna? Marcolita. At saka si Mike Defensor. Yung mga tao kung saan sila yung mga nagsisiwalat nito pong mga magnanakaw, sila yung unang makukulong mga kababayan. Grabe ano? Yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Kung sino pa yung mga nagbubunyag ng mga pagnanakaw, siya ngayon ang ikinukulong mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Ano? Kaya wala po tayong aasahan dito sa Marcos admin na ito mga kababayan. Ano? So, ngayon, kanina yung ating usapan na mayroon yata nagpapaikot na magre-resign tong si VP Sara. Abay mga kababayan, tingnan nyo po itong video na ito patunay po ito na si VP Inday Sara ay sobrang lakas po sa mga Pilipino. At mismong mga kakampi pa ni Lini ay di maiwasan, no? Napipisil na tayo sa kanila. Si Lenny Robredo. Maganda na yung development ng Davao. What more pa kaya kung sa whole Philippines? Naga. Oh. Ay, Naga! Naga yun! Ay, sorry. Ulit. Napipisil na tayo sa kanila. Si Lenny Robredo. Maganda na yung development ng Davao. What more pa kaya kung sa whole Philippines? Kita nyo mga kababayan ito po, tingnan nyo, 0, wala pang score si VP Inday Sara. Ang survey po kasi ito mga kababayan sa UP Diliman. Alam naman po natin ang UP Diliman, puro po mga ano yan puro po mga dilawan po ang mga nandyan or kaya pinklawan Di ba mga kababayan? Pero kahit dyan na mismo sa kanila, mga estudyante na mismo, tingnan mo, ang sinasabi pa rin ay ang ganda na ng Davao. Sino ba talaga ang masasinsado? Di ba Davao kaysa sa Naga? Itong lalaki mga kababayan, ang tinanong dito, may isa pa ring video Tinanong itong lalaki, ang kanya namang pinagmalaki yung mga kuryente na nilagay daw sa ilalim ng lupa. Isa Davao yun Sabihin na natin mayroon na rin sa Naga ngayon, pero mas nauna sa Davao. Ito yun mga kababayan, tingnan nyo Asan na ba yun? Mayroon pa itong video itong lalaki naman All Philippines. Papapiliin ako si Lenny Robredo yung pipiliin ko dahil nga doon sa Naga City, makikita naman natin na meron talaga siyang ginawang development doon. Parang tinatanggal nila yung mga kable ng kuryente sa taas, ibababa na nila, ilalagay na nila sa ilalim ng lupa para di ba mga kababayan? Di ba sa Davao yun? Nandun nga tayo noon Di ba? Pinakita ko sa inyo noon nang nagla-live tayo, nagbibideo tayo sa Davao, di ba? Na ang mga kuryente doon nilalagay na. Halos kakaunti na nga lang yata ang kalsada doon na ang kuryente nasa ibabaw pa, mga spaghetti wire So tingnan nyo itong nasa UP mga kababayan, tingnan nyo naman ang score nila dyan, 10-3. Talagang si Risa ito kanila yan Baluarte ng mga MP yan, mga yan Mga aktivista biruin mo ba naman? Paaral ng bayan pero kalaban bayan. Paaral ng gobyerno pero kinakalaban ng gobyerno. Kita mo naman tong mga scholar na ito. Ito talaga ang example na matatalinong bobo, no? Ito talaga sa totoo lang mga kabayan, matatalinong mga bobo itong mga ito sa UP.
Sila talaga yung famous na matatalino pero bobo. Pinagpaaral kayo ng gobyerno, kalaban niya gobyerno. 'Di ba? Mayat maya mga nangunguna yung mga UP na yan na mag-rally, manggulo, magpunta sa mga kung saan-saan na mga, 'di ba? Sa bundok, matatagpuan mo na lang. 'Di ba mga kababayan? So, how ironic. Ngayong kampihan na sila. May isang video din, hindi rin natin basta may palabas eh. Dahil kay Lini, sinasabi ni Lini, baba, himod puwet, kain-tain na rin si Lini dito kay Marcos. Pero mo sinabi niya. Dati may sinabi siya kay Boy Abunda. Si Marcos daw, una, number 1 sinungaling. Pagkatapos, kung may ikalawa, pag may mga sakuna, hindi mo mahagilap. Ngayon, believe na siya kay Marcos. Bakit? Kasi nga, binigyan sila ng 500 million para lang ipa-renovate ang estatwa ni J.C. Robredo dyan sa Naga. Samantalang yung mga taga Cebu, mga kababayan na ang dami pong mga namatay, ay binigyan lang ng 150 million. Pero itong dyan sa Naga, na matagal nang patay si Robredo, abay, binigyan niya ng 500 million. Kaya mas mahal pa ni BBM, ito pong Naga kaysa sa mga taga Cebu na mga namatay. Ganon din dyan sa Jinsan yata mga kababayan, magkano lang binigay ni BBM dyan? 100 million something ganon, di ba? Marami pong namatay din yata dyan sa Lindol, sa Jinsan. Pagkatapos marami din mga infrastrukturan sira. Binigay lang dyan 100 million. Samantalang doon kay J.C. Robredo sa Naga, 500 million. Pagpaayos lang yun sa estatwa ni J.C. Robredo. Kaya naman si Leni Robredo, bigla na lang himod puwit kay Marcos Jr. Nilamon niya na yung sinasabi niya na itong si Marcos ay sinungaling, magnanakaw, at hindi po or wala dyan pagdating ng sakuna. Diba? Hindi mahagilap. Oh. Ngayon, itong kanyang mga alipores, itong mga butante niya, Davao pa rin ang nasa bukang bibig nila. Itong lalaki din, Davao din. Kasi nga, Davao naman ang talaga may mga ganang proyekto, di ba? So yan po mga kababayan, ang atin pong nagawang reaction video dito. Ano po inyong masasabi sa video ito ngayon mga kababayan? Ano ho? I-comment nyo po dyan sa baba. Pero mayroon pa dito isa, yung kay Mayor Baste naman, isang pahayag din ni Mayor Baste, panoorin lang natin. Ilipit lang umano ng mga kritiko ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kahulugan ng mga salitang kailangan niya ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nasabing pahayag ay inilatag bilang ebidensya sa reklamong grave threats laban kay VP Sara. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? Iyan ang tanong na binato ni Davao City Mayor Baste Duterte habang tinilakay ang anilay kalagayan ng demokrasya, katarungan at pananagutan sa bansa sa kanyang talumpati sa PDP Laban National Assembly. Kasunod nito, nagbitiw rin ang alkalde ng mga tirada laban sa administrasyon. The President can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control. Samantala, kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara, matatanda ang lumutang sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ang video clip ni Mayor Baste mula sa Rage Coalition Rally kung saan binanggit niya ang mga linyang. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ihinarap ito ng prosekusyon bilang ebidensya laban sa alegasyong grave threat sa pangalawang Pangulo. Pero ayon sa alkalde, spliced ang video at mula sa mahabang talumpati at hindi na ipakita ang buong mensahe at ang tamang teksto nito. They always take it out of context and the corniest people. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Miyerkules, July 19 para bigyang daan ang sona ni PBBM sa Lunes habang kontra sona naman sa Martes. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Billionaire News Channel. Kita nyo mga kababayan, out of context lang ang ginawa nila dito po sa pahayag ni Mayor Baste Duterte at splice video. Speaking of splice video, maangal itong si mga kababayan, itong si dating Congressman Tuwadcom, si Ace Barbers, tungkol dyan sa splice video daw na fishing expedition ni Ngipin Jokno, di ba mga kababayan? Akala mo naman sila din, hindi sila nag-splice. Ito yan,
Hindi nila ito mga kababayan, pag sila po yung gumagamit ng video na splice, okay lang. Pero pag kampo po ng mga Duterte, hindi yan okay. 'Di ba? Ganun po mga kababayan, ganun po sila. Pero ang totoo, mayroon naman pong original yan. Katulad nung pahayag ni BP Inday, mahaba pa po yun. Ang kinuha lang po nila, yung portion lang po kung saan salita si BP Inday ng frustration niya, di ba? Dito sa nangyayari sa kanila ni Attorney Zelaida Lopez that time. Muntik na silang magurgur dyan mga kababayan sa kampo ng mga demonyong buhaya. Ano ho? Ayaw nila palabas ng buo yun. Kaya maaari din out of context at saka wala po sa ayos mga kababayan. Kaya wag po tayong magpapaano sa kanila, no? Wag po tayong magpapaloko sa kanila pong kalokohan mga kababayan. 'Di ba? Sige. Yan na po muna ang ating mga kababayan, ang ating reaction video. Ano po niyo masasabi? Manggugulat si BBM, si BP Inday, sure na po yan mga kababayan. Wag na po tayo mag-alala. Kasi pagpapatuloy mo ni BP Inday ang tapang at malasakit. Ibig sabihin, kailangan po ni BP Inday manalo at hindi po siya magre-resign. Kailangan po ni BP Inday makapunta sa Malacanang para po hindi po pwedeng walang managot. Dahil pag sila lang din, itong si Leni Robredo, nako po, magkakainan lang din po sila ng kanilang tae at suka mga kababayan. Tiyak yan. Halimbawa, Leni for President, Marcos for Vice President, nako po, yari ka dyan Leni. Yari ka dyan. Ha? Napaka nun mga kababayan, pag Leni, sorry po, sorry. Nabahinga ako bigla. Okay mga kababayan, nabahinga ako doon kasi parang hindi ko kaya eh. Di ba? Nabahinga ako doon sa Leni tsaka Marcos. Yeah. Di ba? Kadiri. Sige mga kababayan, paki-comment nyo po dyan sa baba kung inyong masasabi sa video ito. Pag-uusapan po natin at pupusuan natin. BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye po.